Dudurugin lamang ang mga mahihirap upang pagtakpan ang mga may kinalaman o kaugnayan sa problemang ito. Ang sabi po ng Diyos, thou shalt not kill. But the war on drugs resonated a policy of kill, kill, kill. As the former president has always said, shoot them dead. Pasigaw-sigaw, nagtantrum at nagwalang parang bata si Abante, mga kababayan. Dito sa kanilang year-end report tungkol sa kanilang natalakay sa Quadcom Law di umano doon sa Kongreso. Sabi pa ni Abante, base daw sa kanilang nalikom galing sa kanilang mga testigo katulad ng Matobato, Asierto, Taguba, Kerwin Espinosa, Mabilog at iba pang mga drug personalities dati, mga kababayan, ha, nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Ay napagtanto daw nila, mga kababayan, mga buhayang congressman, na ang ginawang ito ni Duterte ay isang maladiablong atake na nilalabag ang karapatan ng bawat tao. Yan talaga, mga kababayan, ha? Karapatan daw ng bawat tao ang nilabag ni Duterte, sabi ng Pastor Jack. Pastor ko no, mga kababayan, obispo pa daw. Niyo, naalaki pa ng cross, mga kababayan. Mukhang binabastos niya, mga kababayan, habang sinusuot niya ang cross na ito ay pawang kasinungalingan ang pinagpuputak dito si Abanting paatras, mga kababayan. Panoorin niyo po. For such diabolical attacks, Wow, maladiablong atake daw, mga kababayan, ha? Galing mismo sa taong parang diablo kung magsinungaling, mga kababayan. Na tinatawag ang sariling pastor ko, no? Pero grabe ang luho. on the sanctity of life, Diabolical attack, maladiablong atake sa sanctity of life. of Wow. every human being. Hindi lang every Filipino, ha? Every human being pa daw. Correction, every drug addict. Every dorogista. Oh. Bakit sa survey Abante, ang war on drugs si dating Pangulong Duterte is more than 80% approved. Oh. Every human being. Diyan palang kitang-kita na ang iyong pagsisinungaling. Oh. Ikaw ang diablo. Human being. Human Kung being. iniisip po natin na magagawa mo ang gusto mong gawin, Iyang mga pinagsasabi mo, Abante, patama yan sa inyo dyan sa Kongreso, lalong-lalo na sa sarili mo. na hindi mo sinusunod ang saligang batas. Di ba? Sila, mga kababayan, hindi na sinusunod. Wala nang batas-batas sa kanila dyan sa Quadcom. Dahil nasa kapangyarihan ka, Oh, dahil nasa nais kapangyarihan kong kayo sabihin, ngayon. Mr. Speaker, Nais namin sabihin sa iyo na matatapos din ang mga bagay na yan. na matatapos din ang kapangyarihan nyo. Oh. Lahat ng mga pinagsasabi nila, mga kababayan, no? Mensahe nila sa kanilang sarili. At ikaw ay hatulan Oh, kayo ay hatulan. Mga buhaya ng kayo. taong bayan. Talaga. Hahatulan kayo ng taong bayan. Humanda kayo. Matatapos din ang inyong paghahasik ng lagim dyan. Ito pong House of Representatives Thieves. Representatives. ay ang bahay po ng taong bayan. Bahayan ng buhaya, ungas. The most rotten institution in the Philippines, sabi ni dating Pangulong Duterte. Pagkat tayong lahat ay inelect ng taong bayan Kung pwede nga lang i-abolish siya yung Congress, mga kababayan, di ba? upang tayo ay magbusisi ng lahat ng katiwalaang nangyayari. Except sa kanilang sarili, na which is, mga kababayan, ang Congress ang number 1 na nagbibleed ang pera. Dahil dyan dumadaan ang mga proyekto, mga kababayan, ay sa kanila. Lalo na yung sa DPWH, mga kababayan, na for the first time in history, ngayon lang ang may pinakamalaking budget, mga kababayan. Maliban pa yan sa ayuda, ha? At ang mga proyektong ito, dadaan sa mga congressman. At lahat ng iyan, may cut daw, mga kababayan. Oh, thieves. Sa ating pamahalaan. But the war on drugs resonated a policy of kill, kill, kill. The drug addicts, mga durugista, kriminal at iba pa, kung hindi sila magpapasakop sa gobyerno. Ang sabi nito si Abante, mga kababayan, grabe,
Prior to that, mga kababayan, thou shall not kill, thou shall not kill. O, mga Bible verses, mga kababayan. Ang tanong namin sa iyo, Abante, ngayong wala ng war on drugs, natigil ba ang patayan? Ang namamatay ngayon, ang mga inosente. Kaya nga nagustuhan ng mga tao ang war on drugs dahil ang namamatay ay ang mga drogista. At hindi naman sila pinatay na walang kalaban-laban. Malamang ang iba mga kababayan namatay ng walang kalaban-laban dahil ang pumatay mga kababayan ay yung mga pulis na mga protektor nila. Pinabangbang mga kababayan dahil magkakabistuhan Pero yun talagang namatay sa police operation, hindi yan sakop sa Abante Although sinabi talaga sa Biblia na thou shall not kill. Pero utos yan para sa individual na tao. Pero kapag parte ka ng gobyerno at sumusunod ka sa talagang pulisiya ng gobyerno in performance of your duty, sasabihin namin sa iyo, Abante, na ang pagpatay ay hindi po maiiwasan, lalong-lalo na't nalalagay sa peligro ang iyong sarili. Kahit pa sa Biblia, Abante, andyan na yung mga patayan. At ang authority, may karapatan magbitay, di ba? Napako nga sa krus si Kristo dati. Dati pa yan Kung pagbabasihan mo talaga ang Biblia, Abante. Pero hindi po tayo magmamagaling mga kababayan. Dahil hindi tayo gagaya nitong parang huwad na propeta mga kababayan Gagamitin ang mga kababayan, cross, ang Diyos in vain. Para kunwari, pakita sa mga tao na isa siyang banal. Sasabihin namin sa iyo, Abante, masusunog ka sa impyerno sa pinaggagawa mo ngayong kasinungalingan. As the former president has always said, shoot them dead. Kapag manlaban, before they shoot you, yan ang karugtong niyan, Abante. Ano kahilo? Nagbabarilan na kayo tapos mag-aantay ka pa na matamaan ka? Ang sabi ni Pangulong Digong, shoot them dead bago ka mapatay. Ang Davao Model. Rewards for killing drug suspects. Davao Model. Under this system, police officers were given monetary rewards for killing drug suspects. Hindi bawal yan. Transforming the duty of law enforcement from a system driven by justice into a system driven by bounties. Hindi naman bawal yan talaga mga kababayan kahit pa isaang lupalop ng mundo ng gobyerno. It's part of their duty. Mr. Speaker, in a civilized society Wow, sibilisado that pa daw. upholds Anong tawag ka Eric doon sa kanilang korte? Kangaroo court. Civilized society pa ba yan? Kangaroo court nyo? of law and you Court of law! As if naman korte sila mga kababayan na ang mga abogado pinapakulong nila na may mga kaalaman dyan sa korte. Pinapakontempt, Diyos mio. process. There is no rhyme or reason Wow, rhyme and for reason para such kanta. diabolical attacks on Diabolical. the sanctity of life of every human being. Iyak na yan. But it was President Duterte himself who provided the legal cover for those killings. So what? The narrative of nanlaban. Talagang nang laban. Mga adik yan Mga drogista, mga kababayan. Tingnan nyo mga adik ngayon. Di ba ang pinapatay? Grabe. Salamat na nga lang tayo naiwan ngayong adik mga kababayan. Yung mga pipitsugin dati. Dati talaga mga kababayan sa panahon ng dating Pangulong Digong, yung mga adik na talagang hardcore. Ngayon mga kababayan parang muling nag-regrow sila. Yung mga tuta dati. Ngayon unti-unti nang lumalaki mga kababayan. Or fought back became the legal justification for this operation. Bakit? Walang namatay na pulis. Yan ang tanong namin. Kung hindi sila nang laban talaga. As PRRD himself encouraged officers to provoke suspects into resisting arrest. Bawal yan. Hindi yan bawal sa batas. In fact, yan talaga ang ginagawa ng training sa pulis. Base sa kanilang rules of engagement. Sasabihan mo, sige iputok mo. Warning yan Sige iputok mo para ma-shortcut yung buhay mo. Warning yan. Di ba? Mahina ba makukote ng mga ungas sa ito?